Second try na, sir. Daphne Guevara, sir. Present ulit ako, ah. Justin Gerard. Paolo Ramos, sir. Pangalawang try na namin to. Pagod na kami. Rice lang. Basta makatulong. Sige, sir. Magbabalik na kami. Sir, galaro kami, oh. Sir, magpapa kami ng 36 na kape sa isang bag. Tapos, sa isang t-shirt din isang bag. Ito ba yung plastic? Ayun. Oo, yan. Tapos, sisimulan na namin ngayon. Bubuhat na kami. Sure. Tapos, papak na. Kami lang yung tao dito. Wala, di ka siya. Tapos, ano yung invoice na gamot daw? Kaya pa yun, hanggang ba yun? Okay, kung gawin. Oh, yan, sir. Nagano siya ng mga t-shirt. Nag-video ka ba, be? Oo. Si Jadel, mga kape. Sir. Ayan po, nag-inventory kami ng mga gamot. Tapos, ipapak na po namin. Sorry. Kapak natin, be. Ayan, oh. Daming gamot. Sir. Sunod. Ay, puta. Ah! Ano ba to? Inventory na. Ay, okay ng dami. Si Pao po yun. Ay, nako. Ilalagay na sa ano, sir. Tayo. Kuya, bye-bye. Thank you po. Thank you po. Hi, sir. Pauwi na kami. Pauwi na. Grabe, sir. Alas 5 na nakakapagod na. Caritas Manila Community Service Station 4B Group 2. Nakanda sa Ramos. Nick Rosario. Adel Bagisi. Daphne Guevara. Justin Carlo Velasco. Ano ba ka? Alam mo, sir, na-realize ko dun sa community service na ginawa namin. Parang yung mga simpleng mga damit ko na nakatambak na sobrang tagal na hindi ko na napapakinabangan, na nakastock lang, wala akong pakialam, may mga pera na nakakalat lang sa bahay, na sobrang wala akong pakialam. Simula na nag-charity ako, parang nakita ko na parang mga simpleng hindi ko pinapahalaga. Sobrang importante pa lang magbibigay nun sa ibang tao. Parang dahil dito sa charity na to, na-realize ko yung halaga ng pagtulong sa kapwa, yung halaga ng kahit piso. Makakatulong yun sa, siguro sa isang araw nila, makakabili siya ng tinapay, pandesal, para maraos niya yung isang araw. Parang dahil dito, naisip ko, Nung Pilipinas tayo na sila ng pag-ipapo. Nung aking makita, kung mga nasalita ng bagyo, dati ang aking puso. Kaya ako ay tumulong.
pagkatapos ng community service, na-realize ko na aking naramdaman na masaya pa lang makatulong sa kapwa, lalong-lalo na kapag nakita mo na ako service, napatunayan ko po ako sa bilang, it's better to give than to receive. Dahil po, napakasarap sa pakaramdam na alam mo nakatulong ka kahit sa simpleng paraan lamang. Masasabi ko po na napakaswerte ko na kahit anumang yung pinagdadaanan ko ngayon, nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon kasi hindi niya po ako pinapabayaan. Gaya na lang din po sa mga nasalanta ng bagyo, ang masasabi ko po dapat magpasalamat pa rin sila na mga material na bagay lang yung nawala sa kanila at kaya pang mapalitan yun at hindi yung buhay nila. Napakagaan lang po sa pakiramdam na sa mga ginawa namin mga simpleng bagay na konting effort lang, konting pagod lang yung ibubuhos namin. Marami na kaming taong napasaya na syempre pag nakuha nila yun, tapos nakikita nila na gano'n at saka yung ginawa namin yun, taos puso namin ginawa, hindi na siya dahil required o ano man. Kaya nga po, masasabi ko na hindi lang dapat sa mga oras o panahon ng mga unos dapat kang tumulong. Dapat lagi. Basta taos sa puso. Sir! Brad, ikaw na. Ako muna. Sa aming nakaraan na community service, aking napagtanto na ang pagtulong sa kapwa ay isang nakakabuting bagay na kaloob ng Diyos sa atin. Aking napag-isip-isip na ang pagtulong sa kapwa ng walang hinihinging kapalit o nag-aantay ng kabayaran ay ang tunay na diwa ng pagtulong. Pagkatapos nung bagyo nung nakaraang taon, sa lanta sa may bandang Mindanao, na-realize ko na walang pinipiling panahon, walang pinipiling pagkakataon yung kapag ang kalikasan na yung gusto. Kasi sa mga nangyayari ngayon na madami ng illegal logging, may mga minahanan na nangyayari, kaya siguro kalikasan na yung mismong nagsasabi sa ating mga tao na nasisira na siya, ito na yung time na kailangan na natin siyang pangalagaan. So, naisip ko na sana hindi pa huli ang lahat para maayos natin yung mga ganitong problema. Na sana prevent natin yung ganong kalamidad kung meron lang tayong pag-aalaga sa kalikasan. Ang epekto nun sa akin, na yung simpleng kalat na balat na candy na itatapon mo, ilagay na lang sa bulsa kasi nagkukos din yun ng baha. Maliit na kalat, pag naipon yun, madami din. So, dapat matuto tayong mag-care. Mag-care hindi lang sa sarili natin, kundi sa iba. Isipin din natin yung magiging resulta sa pangkalahatan.